Mga kapatid, mayroon tayong tatalakayin ngayon tungkol sa pangangaral sa simbahang Katoliko. Una sa lahat, pasensya na magamit ako ng Cebuano o Tagalog kasi hindi po tayo sanay. Pero before po tayo magsimula sa ating tatalakayin ngayon tungkol sa pangangaral sa simbahang Katoliko, ay paki-click at subscribe ditong logo, mga kapatid, para pwede din ninyong i-type sa YouTube yung CFD Cares o CFD Cebu. Yun, makikita na ninyo dyan, mga kapatid. Ngayon, ang aking tema ay tungkol sa pangangaral sa simbahang Katoliko, at ito ay tinatawag na True Church o ang tunay na iglesia, mga kapatid. Bakit? Kasi sa ngayon, panahon na ito, maraming mga sumusulpot na mga iglesia na umaangkin na sila ang totoo na itinayo ni Jesucristo, mga brothers and sisters, mga kapatid. Ang Santa Iglesia ay nagtuturo na nandito pa si Jesucristo sa sanlibutan ay nagtatag o nagtayo ng isa lamang na iglesia at hindi marami, mga kapatid. Anong iglesia na ito? Ito ay tinatawag na Iglesia Katolika. Ngayon, kasi maraming mga umaangkin ngayon sa San Mateo 16:18, mga kapatid. Kasi sinabi dyan na ikaw ay si Pedro, sinabi ni Kristo, ikaw ay si Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at kahit na ang Hades o pintuan sa impyerno ay hindi makapanaig sa kanya. Dito, mga brothers and sisters, makikita natin na si Kristo ay nagtayo ng isa lamang na iglesia. Pero bakit marami ang umaangkin? Kasi hindi pinananganan eh. Walang pangalan kung anong church yan, mga brothers and sisters. Bakit ngayon marami na? Kasi basa ng basa itong mga kapatid natin eh, na mga kaibayo natin, mga katunggali. Mga iglesia ni Kristo, iba pa, mga born again, na sinabi nila na kami yan. Bakit? Kasi pagbabasa nila sa Roma 16:16, iglesia ni Kristo, ayan, kami na yan. Mga brothers and sisters, kami yan. Hindi yan ang Iglesia Katolika. Kasi ang Iglesia Katolika ay hindi mababasa sa Biblia. Iba pa na umaangkin sa Isaiah 43:11 na sinabi dyan, kayo ay mga saksi. So, saksi ni Jehovah, mga brothers and sisters. So, yun, nagtatag na agad, nagsaksi ni Jehovah. Meron pa, yung din tayong tinatawag na born again sa John 3, chapter 3, verse 5, mga brothers and sisters. Unless you will be born again, just like enter the kingdom of God. So, born again, meron na kaagad, mga brothers and sisters. Bakit? Kasi mababasa daw sa Biblia ang pangalan. Iba pa, sa Gawa 11:26 na nakasulat yan, Christian Fellowship, o mayroong Christian Fellowship. Iba pa, mga brothers and sisters, marami pa. 1 Timoteo 3:15, Iglesia ng Diyos. So mayroong Iglesia ng Diyos ngayon, sumusulpot. Kaya malinaw na hindi Iglesia Katolika daw. Kasi hindi mababasa sa Biblia at ang pangalan ay hindi mababasa. Ito ba ang batayan, mga kapatid, na totoo na ang iglesia kapag mababasa na ang pangalan na kanilang relihiyon o simbahan? Hindi, mga brothers and sisters. Bakit? Kasi si Kristo ay nagbabala sa Mateo 24:4-5, mga brothers and sisters. Sabi ni Kristo, magbantay kayo at huwag kayong palingla, kasi maraming mga tao nalilitaw at darating na magsasabi, ako ang Mesiyas, at marami ang maligaw. Yan ang sinabi ni Kristo. So, di modo, hindi sa pangalan, mga brothers and sisters. Now, i-continue natin sa chapter 24, verse 24 sa Mateo, na sinabi dyan, maraming mga magsidatingan na mga bulaang mga propeta, magsisilitaw, gagawa sila ng kababalaghan o maraming mga milagro. Ang mga tao ay maligaw sa kanila. So,
Malinaw yan na sinabi ni Jesucristo mga brothers and sisters. So hindi sa pangalan. For example, halimbawa, ang brand na Adidas, hindi lahat ng Adidas, mga brothers and sisters o mga kapatid, na totoo na. Hindi lahat ng Adidas na original. Bibili ka dyan sa punod ng Adidas. Lahat ba, sigurado ka ba na lahat ng Adidas ay totoo o original? Hindi. Meron din piki, mga kapatid. Ganyan din ang iglesia o simbahan na hindi porkit na mababasa sa Biblia ang pangalan, ayan na ang totoo. Na, sinabi ni Jesucristo sa Mateo chapter 7, verse 21, na hindi lahat ang tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapunta sa kaharian ng langit. So, hindi lahat mga brothers and sisters. Malinaw yung sinabi ni Jesucristo. Paano ba natin ngayon ang tanong? Paano natin mapatunayan ang tunay na iglesia na itinayo ni Jesucristo, mga kapatid? Sa pamamagitan ng mayroong dalawa na mapatunayan natin na ito ay itinayo talaga o itinatag ni Jesucristo. Una, na si Kristo mismo ang natatag. At pangalawa, sa pamamagitan ng mga tanda. Mayroong mga tanda ang iglesia na itinatag ni Jesucristo. Kaya nga, mayroong tanda kasi kung sino man ang sumusuri nito na mga kaibayo natin o mga katunggali natin ng mga iba't ibang relihiyon, ay madali lang itong mahanap na ito talaga ang tunay na iglesia na itinatag ni Jesucristo. Diyan sa Daniel 2:44, ipinaalam na sa propeta na si Daniel na ang Diyos ay magtatag ng kaharian na walang hanggan at hindi magigiba. At ito ay natupad sa New Testament sa panahon ni Jesucristo sa Mateo 16:18 na sinabi niya sa English, "So I tell you, Peter, above this rock I will build my church, and even the gates of hell shall not overcome it." Sa ibang translation, shall not prevail on it. So, malinaw mga brothers and sisters sa si Jesucristo ay nagtatag ng iglesia. Natupad yan. Ngayon, ating talakayin kung ano ang mga tanda ng tunay na iglesia. Una-una sa lahat, tatalakayin muna natin kung ito ba ay mababase sa mga standard reference, yung itinatag ni Jesucristo na tunay na iglesia sa encyclopedia o iba pa sa patutuo ng ating mga kapatid sa kanilang mga sinulat, mga brothers and sisters. Diyan sa Glorious Encyclopedia, Volume 5, page 106, malinaw na sinabi, "The Catholic Church is a divine society founded by Jesus Christ, endowed with the outpouring of Holy Spirit on the day of Pentecost. This name denotes the body of the faithful in communion with the Bishop of Rome, hence often called Roman Catholic Church." Malinaw mga brothers and sisters na ang Iglesia Katolika ay ang unang samahan ng Iglesia na itinatag ni Jesucristo at ito ay pinadalhan ng Espiritu Santo sa araw ng Pentecostes. Ito din, ang Iglesia na ito ay ang Iglesia ng mga obispo at ng Santo Papa. Kaya ito ay tinatawag na Romano Katolika na simbahan. So malinaw nandiyan sa encyclopedia. Sa ibang standard reference, sa International Encyclopedia, Volume 15, page 520, na sinabi diyan, ang Iglesia Katolika ay may dalawang katangian, ang pagkatao at ang pagka-Diyos. Katulad ni Jesucristo na kanyang tagapagtayo. Malinaw mga brothers and sisters. Mayroon na naman. So kahit na paikot-ikutin mo yung mga standard reference, kahit na kanilang susuriin mga kapatid, ay ang mababasa talaga na iglesia na itinatag o itinayo ni Jesucristo, walang iba, ang Iglesia Katolika. Yan mga brothers and sisters. Kahit na ang ating mga kapatid na mga katunggali natin o kaibayo sa kanilang pasugo, July-August 1988, page 6, na even secular histories shows a direct
time link between the Catholic Church and the Apostles, leading to the conclusion that the true Church of Christ is the Catholic Church. Ano daw sinabi mga brothers and sisters? Isa ito sa hindi matutulan na totoo na ang tunay na iglesia na maka-atras sa kanyang panahon sa mga apostoles ay walang iba ay ang Iglesia Katolika, mga brothers and sisters. So, meron na naman sa kanilang mga pasubo. Meron din ang iba dyan sa sinulat sa 7-day Adventist by John Sabati, The Voice of Prophecy calls friendship F12, na sinabi dyan na oo, totoo, ang Iglesia Katolika ay itinayo ni Kristo. Malinaw mga brothers and sisters sa sinulat sa ating mga kaibayo natin o ibang mga tunggali natin ng mga iba't ibang relihiyon. Meron din sa iba sa Saksi ni Jehovah na sinulat sa Cebuano, Pagmata. Ang title yung ano nila, yung libro nila, edition 2007, page 4. Sinabi doon na hindi malilimutan ng mga nakatatanda na ang Iglesia Romano ay tunay na iglesia. Hindi na naman mga brothers and sisters. Kaya ang patotoo sa ating mga brothers and sisters na katunggali natin o kaibayo. Pero mga minahal natin sila mga brothers and sisters, hindi natin sila kalaban. Kalaban na natin sila sa sa pananampalataya. Kasi iba't ibang doktrina mga brothers and sisters. Yun. Tapos dito naman tayo sa kanina ating yung tatalakayin ang apat na tanda na ng iglesia na itinatag ni Jesucristo. Mga kapatid, ano ba ang unang tanda? Kasi sabi sa hula sa Daniel 4:3, ang kaharian na itatatag sa Panginoon ay may tanda. So, may tanda mga kapatid. Unang tanda, ito ay tinatawag na one o pagkakaisa. Bakit one mga o pagkakaisa? Kasi ang simbahang Katoliko ay may pagkakaisa sa doktrina o sa pananampalataya. Saan mababasa? Efeso 4:5 na sinabi diyan, may isa lamang na katawan, isa lamang na espiritu, at isa lamang na Panginoon, at may isa lamang na pananampalataya. So malinaw mga kapatid na nagkakaisa sa doktrina o sa panunuo. Ang iba nating mga kaibayo, nagkaiba-iba yung kanilang yung pananampalataya nila o nagkaiba ang kanilang doktrina. May bunagin mataas, may bunagin maliit, ano pa na mga bunagin, iba't iba ang kanilang nagkahiwalay-hiwalay ang kanilang doktrina. Hindi katulad sa atin na may isa lamang na doktrina. Iyon ba ang hangad ng Diyos? Hindi. Dapat nagkakaisa mga brothers and sisters. Ngayon, mayroong Baptist, mayroong Anabaptist, marami pa na mga Baptist. Ayun, hindi nagkakaisa. Pero ang simbahang Katoliko ay nagkakaisa sa doktrina at sa pananampalataya. Ayan. Ano pa ang pagkakaisa sa simbahang Katoliko? Nagkakaisa din sa pagpangulo na naniniwala na si Pedro at ang mga sumusunod na mga Santo Papa o mga Obispo ay itinagubilin ni Jesucristo bilang makita na pangulo sa iglesia na kanyang itinatag, mga brothers and sisters. Saan mo basa? Diyan sa San Juan 10:16 na ako may mga tupa pa na hindi nagkaisa. Kaya dadalhin ko sila dito para sila ay maging isa na lamang sa isang pastol o sa isang pangulo. Mga brothers and sisters. San Juan 21, John chapter 21, verse 15 to 17, malinaw na sinabi ni Jesucristo yung si Jesucristo ay malapit na umano sa langit, babalik. Sinabi niya kay San Juan, sinabi niya kay Pedro pala,
kay Pedro na, Pedro, bantayan mo ang aking tupa. Pangalagaan mo ang aking tupa. Ano yung tupa o kaliligo? Hindi yon tinatawag na tinaliteral. Kasi tinatawag yun na sangkatauhan o tao. At saan mababasa? Sa Salmo 59:13 mga kapatid. Ayun, pagkakaisa sa Pangulo. Ano pa na pagkakaisa? Mga kapatid, pagkakaisa sa pagsasamba. Ang Iglesia Katolika o ang nasa mga membro ng Iglesia Katolika ay nagkakaisa sa pagsasamba at nagkakaisa sa pa-ibanghilyo. Kung anong ibanghilyo ngayon, yun din sa iba't ibang mga lugar. Kaya nga, nagkakaisa sa ulog, sa sakripisyo, diyan sa misa na may sakramento, mga brothers and sisters. Ayun, nagkakaisa sa pagsasamba, buhat Gawa chapter 2, verse 42. Mga kapatid, na sinabi diyan, at gidugol nila ang kanilang panahon sa pag-aaral tungkol sa itinuro ng mga apostoles, mga kapatid. Ayun, pagkakaisa. So, mayroong pagkakaisa, yan isa sa tanda sa iglesia na itinayo ni Jesucristo. One. So, ano yung pangalawa? Ang pangalawa, mga kapatid, ito ay tinatawag na huli o banal o santa. Yan. One, huli, santa. Bakit santa? Ang iglesia na itinayo ni Jesucristo, mga kapatid, natural. Si Kristo gani ang nagtatag. Si Kristo ay ubod ng pagkabanal. Roma 11:16. Na si Jesucristo ay ubod ng banal. Kaya nga si Jesucristo ang nagtatag ng iglesia. Siya ang nagtatag. So di modo, banal din ang iglesia. Kasi, kaya nga itinagubili niya ang iglesia dito, Iglesia Katolika, para mapatuloy sa kanyang misyon. Sa pagtuturo, sa pagdumala, o sa pagbabanal, mga kapatid. Ayan. Ngayon, sinabi ng ating mga kaibayo, bakit banal? Hindi banal kasi maraming sa simbahang Katoliko, halos lahat nandyan yung mga makasalanan. Kung tatanungin mo, mga brothers and sisters, dyan sa prisuhan o sa jail, pagtatanungin mo yan kung anong relihiyon nila, Katoliko. Kung sa linggo, marami ang mga Katoliko na pumupusta sa sabungan o hantakan. Kung bakit banal? So yun yung nila, hindi banal. Yun yung kanilang objection o tutol. Ano nga ang isagot natin dyan, mga kapatid? Yan. Malinaw sa Biblia o malinaw na sinabi ni Jesucristo na hindi ako pumarito para sa mga mabuti o matuwid, kundi sa mga makasalanan. So, pumarito si Jesucristo para sa makasalanan. Ngayon, sa Jeremias 51:5 at saka sa Jeremias 5:26, na kahit na sa aking sangkatauhan ay maraming makasalanan, pero hindi ko sila pababayaan. So, malinaw, hindi ko pababayaan ng Diyos ang Iglesia Katolika. Kaya nga, sino ba ang mga pari na nagtuturo sa mga Katoliko na pumunta kayo sa hantakan, pumunta kayo sa mga tungits, yan, mga sugal, pumunta kayo niyan, manulis kayo, ano pa, gumawa kayo ng mga sala. Walang ang pari niyan, hindi ipinahayag ng pari, kundi ang ipinipreach ng mga pari ay ang mabuti, matuwid, at ang aral ng Diyos, mga brothers and sisters, mga kapatid. So yan. So malinaw na nasagot natin na hindi lahat naman ng nasa simbahang Katoliko ay mga makasalanan. Huwag naman ninyong i-generalize, mga kapatid namin, mga kaibayo. Huwag ninyong i-generalize.
marami ding mga matuwid sa simbahang Katoliko. Kahit na may pari na, mga pari, mga pasaway, ganon, mga Katoliko, pero hindi lahat. Kaya nga sinabi natin na si Jesucristo ay nagtatag ng iglesia. Sinabi na natin kanina para mapatuloy sa kanyang gawain na pagtuturo ng matuwid o aral ng Diyos o pagbabanal, mga brothers and sisters. So yan. Ngayon, sabi sa sa kining Galacia, ang 1 Corinto, 1 Corinthians, chapter 14, verse 33, na sinabi dyan, litra po litra, na sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos sa kaguluhan, kundi Diyos sa kapayapaan, katulad ng mga iglesia sa mga banal. Iglesia sa mga banal, mga brothers and sisters, mababasa na naman sa Biblia. So, ganon. Yon ang pangalawa na tanda ng tunay na iglesia na itinatag ni Jesucristo. Ngayon, ang pangatlo, holy. Ang kasunod ay ang Katolika. The word Catholic, mga kapatid. Bakit Katolika ang itinayo ni Jesucristo na iglesia? Sa Marcos 11:17, sinabi diyan na ang aking bahay ay tatawagin na bahay panalangin alang-alang sa lahat ng bansa. So, malinaw, lahat ng bansa, malinaw na sa yung sa Greek Bible, yung Catholic ay tinatawag natin Catholicos, which means universal or to all embracing sa lahat ng bansa. Kaya nga, sinabi din ni Jesucristo sa Mateo 28, 19-20, na kayo ay magsilakad. Sinabi na sa kanyang mga apostoles, at gawin ninyong alagad ang aking sangkatauhan at binyagin ninyo sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. At turuan ninyo sila sa lahat ng aking mga utos. At ako'y sumasa inyo hanggang sa katapusan ng sandaigdigan o ng mundo. So, malinaw na dito natin makikita na ang iglesia na itinatag ni Jesucristo ay Katolika sa kining dapit o Katolika sa lugar. Bakit Katolika sa lugar? Kasi all embracing nga eh. Kasi buong bansa nga eh. Hindi yan kung Katolika kung sa lang yan, sa Jerusalem. Hindi yan matatawag na Katolika. Kaya nga sinabi nga buong bansa eh. Di ba? So, tinatawag niya na Katolika. Ayan. Katolika din sa sa utos. Katolika sa utos. O Katolika sa panunuro, mga kapatid. At Katolika sa kapanahunan. Kasi sinabi niya, ako'y sumasa inyo hanggang sa katapusan ng mundo. At sinabi din niya na ituro ninyo ang aking utos. So, ituro ang utos sa iba't ibang bansa, mga kapatid. So, yan, yung tawag na Katolika. Sa Acts 9:31, sa Griego, na sinabi dyan, Hemenon Ecclesia Catholis, kay Judayas, kay Samarias, ikinin, oikomodo, meaning. So, mga brothers and sisters, ang iglesia sa buong Judea, sa Samaria, at sa Galilea, ay dumami, mga kapatid. So, yan, mababasa sa Biblia, sa Acts 9:31, sa Griego. Ngayon, ano ang ikaapat na tanda sa tunay na iglesia, mga kapatid? Yun, holy, Catholic, at apostolika. Bakit apostolika ang itinayo ni Jesucristo? Kasi, kung ating babasihan ang list of book na walang putol, walang patid na kaugtungan, galing kay Pedro hanggang ngayon, o hanggang ngayon mapaatras mo, kay Pedro, walang putol, mga kapatid. Sa Episodos 20, na itinatag kayo sa mga apostolis,
So, malinaw nga, brothers and sisters, itinutan kayo sa mga apostoles. At ang bato na sa Cebuano, hindi sinukaran ay si Jesucristo. So yun, mga brothers and sisters. Bakit? Kasi galing kay Pedro hanggang ngayon, ang ating mga kaibayo, hindi nga naniniwala ni Pedro ng Santo Papa. Paano makakapasa? Hindi. Meron na bang nasanto sa kanila? Wala. Meron na bang sa kanila? Santo Papa? Wala. O maniniwala, mas pinaniniwalaan pa nila ang kanilang founder. Katulad ni Kibuloy. Mas pinaniniwalaan pa nila si Kibuloy na hindi mababasa sa Biblia. Pero si Pedro, mababasa sa Biblia. Hindi nila pinaniniwalaan. Bakit mga brothers and sisters? Si Felix Manalo, wala sa Biblia. Hindi sinabi sa Biblia, ikaw ay si Felix Manalo. Ang itatag ko ang iglesia, wala. Kahit di isang anino na lamang, wala mababasa. Ang kanilang relihiyon, ang kanilang simbahan, ay napakaputol. Wala talagang kalugtong galing sa mga apostoles. Kaya nga hindi makakapasa Ayan. Bagsak na kaagad. Diyan lang sa marka sa utanda sa tunay na iglesia. Kaya malinaw na ang iglesia Katolika ay tunay na itinatag ni Jesucristo. Kaya bakit Romana mga brothers and sisters? Kasi iglesia Katolika Apostolika Romana. Bakit Romana? Kasi sinabi nga buong bansa noon, alam naman natin na si Jesucristo, ang Iglesia Katolika na kanyang itinatag ay sa Jerusalem. Pero yung mga taga-Jerusalem ay hindi naniniwala. Marami ang hindi naniniwala. Kaya nga sa Gawa 23:11, sinabi sa Panginoon kay Pedro, huwag kang matakot, Pedro. Patutuhanan mo ako doon sa Roma. Katulad ng patutuhanan mo dito sa Jerusalem. So, pinatutuhanan ni San Pedro doon sa Roma. Kaya nga, Roma 1:7 na sinabi ni San Pablo na kayo ay mga tinatawag ng Diyos, mga taga-Roma. Nagpapasalamat ako kasi ang inyong pananampalataya ay umaabot sa iba't ibang bansa. So doon lumago ang iglesia na itinatag ni Jesucristo. Kaya Romana. Romana, gagamit din sila ng mga kapatid. Romana, bakit Romana? Ang Imperyo Romano, Katoliko daw, hindi Pagano yun Kaya nga sa World History by O'Brien, page 138 to 39, sinabi dyan na ang Imperyo Romano ay hindi papayag ng Iglesia Katolika ay lalago. Kaya nga, maraming pinutulan na mga Kristohanon noon. Hindi yung mga Katoliko, yung pagano mga brothers and sisters. Iba yun. So, yun. Kaya tinatawag na Romana. So, yung panapos ko po na sasabihin, hanapin po ninyo, mga kapatid, ang tunay na iglesia na itinayo ni Jesucristo. Kung ang kinaaaniban ba ninyo ay totoo ba? Ang kinaaaniban ba ninyo ay tunay ba na itinatag ni Jesucristo na iglesia? Napatunayan ko na, mga kapatid. Yan. So, I hope na mayroon kayong natutunan dito. At babalikin po natin na huwag ninyong kalimutan ang pag-subscribe at pag-click sa logo ng CFD at saka sa YouTube pwede din niyo i-type yung CFD Cares at saka CFD Cebu. Dito na lang po ako. Marami pong salamat sa inyong lahat. Magpasalamat po ako tayo kay Brother Gray naman siya na dito sa ating kinaupuan kami nandito sa kanyang Amancia Land at saka ni Jikyo the Siumay. Yung siumay sa tisa ay napakasarap, mga brothers and sisters. Yun. So dito na ako
Maraming salamat, magandang hapon ulit.